1,105 milyang lungsod sa disyerto na may salaming pader kung saan 9 milyong tao ang nakatira sa dalawang napakataas na gusaling sumasakop sa buong buhanginan. Walang sasakyan, kalsada at polusyon. Pero lumobo ang mga gastos, tahimik na binawasan ang mga plano at ang proyektong para sana sa milyon-milyong tao ay baka ilan lang ang matirhan. Tinatawag nila itong The Line, pero baka ito na ang pinakamahal na ilusyon ng ika-21 siglo. Nangako silang makakalipat ng mga tao sa 2025 pero ang problema ay hindi ang ambisyon kundi ang lahat ng iba pa. Lumalaban ang disyerto at mukhang nananalo ito. Di tulad ng dating Blue Sky projects, seryoso ito. Mukhang nangunguna ang Saudi Arabia sa inobasyon. Ang The Line ay dinisenyo para sa 9 milyong tao, mas marami kaysa Chicago, sa mas maliit na espasyo kaysa Manhattan. Unang plano ay napakita ng robot na konstruksyon, drone delivery at AI na nagpe-predict ng schedule ng bawat isa. Pero agad nakita ng mga eksperto ang mga problema. Para matawid mula dulo hanggang dulo sa loob ng 20 minuto, kailangan tumakbo ng tren ng higit sa 300 milya bawat oras, dagdag pa ang mga hintuan at dagsa ng tao kaya hindi maiwasan ang siksikan. nagbigay pa ng isa pang sakit ng ulo ang mga elevator na kailangang maghatid ng 9 milyong tao pataas at pababa. Magdudulot ang mga higanteng gusali ng 30 minutong paghihintay na gagawin ng futuristic na bisyong ito na isang lohistikal na bangungot. At hindi lang ito ang problema. Ang gusali ay palaging makikipaglaban sa kalikasan. Malalakas na hangin ang yayanig sa buong estruktura. Ang 120 degree na init ng disyerto ay pwedeng magpabaluktot o magpakrak sa mga salamin, dagdag pa ang mga bagyong buhangin. Maaaring magasgas ng mga ito ang ibabaw at magpatigil ng mga solar panel. Hindi pa kasama rito ang mga ibon na milyon-milyon ang dumadaan dito taon-taon. Higit sa 2 milyon ang maaring mamatay kada season dahil sa higanteng pader na salamin. Problema rin ang disenyo ng nakabiting skyscraper. Ang pagpapaakyat ng basura at tubig sa ganoong taas ay gagamit ng kuryenteng katumbas ng buong planta. Ayon sa mga eksperto, ang tuwid na linya ang pinakamasamang hugis para sa lungsod. Batay sa unang pag-aaral, ang pagpapalamig ng lungsod ay gagamit ng doble ng enerhiya kumpara sa New York City. May pagkakataon sanang baguhin ang mga plano, paikliin o palaparin ang linya. Pero nanindigan sila sa kanilang bisyon at ibig sabihin nito ay inuulit nila ang parehong mga pagkakamali na nagawa nila sa iba pang mga proyekto. Ang Red Sea Resort, inilunsad noong 2017 ay nangakong magiging sustainable pero nasira ang mga bahurang dapat nitong protektahan. Ang The Line ay naharap sa mas malalaking hamon dahil umaasa ito sa teknolohiyang wala pa. Kung gusto mo ng geography deep dives, mag-subscribe ka. Hindi tulad ng The Line, umaasa akong magtagumpay ang proyektong ito. Sobra na ang kapintasan ng The Line na nagdudulot ng pagdududa. Nagsimula ang konstruksyon noong 2022 at doon lumitaw ang mga seryosong problema. Ipinakita ng satellite image ang malalaking hukay, sapat ang dami ng lupang inilipat para muling buin ang Empire State Building ng libu-libong beses. Nangako ang mga plano ng lumulutang na pantalan, patayong sakahan at robot na dinosaur na nakaakit ng mga nangunggunang kumpanya ng inhinyeriya. Pagdating nila, nalaman nilang hindi matatag ang buhangin, kaya nadoble ang oras ng konstruksyon at tumaas ng 50% ang gasto sa tubig at kuryente. Nagkaproblema sa teknolohiya, pumalya ang self-driving shuttles para sa 9 milyong tao sa aktwal na pagsubok. Walang silbi ang mga high-tech na sakahan dahil kulang sa liwanag at hindi rin ito ang unang sakuna. Naalala mo ba ang $1 billion na Live Golf Tour o ang iskandalo sa WeWork? Ang The Line ay isang sugal na mataas ang pusta, umaasa sa teknolohiyang maaaring di magkatoto at nagsasayang ng malaking oras at enerhiya. Ang tren na nais nilang gamitin ay mula sa kumpanyang sarado na. Lumabas din sa computer model na masisikip ang mga istasyon para makagalaw ang tao. Nagkaproblema ang mga sakahan sa disyerto dahil sa halumigmig, kaya kulang ang ane. Kahit gumastos ng bilyon-bilyon sa pananaliksik ang Saudi Arabia, lalo pang tumaas ang gastos. Lahat ng solusyon, mula sa laming pader na pang solar power hanggang AI-driven na desalinasyon ay nagdulot ng mas maraming polusyon kaysa naresolba. Isinapanganib ng mga planta ng tubig ang isda at korales sa Red Sea, inaksaya ng mga tubo ang enerhiya at namamatay ang lamang dagat sa maalat na tubig na inilalabas. Bawat eco-friendly na pangako ay nagdagdag lang sa gastos ng proyekto at nagdulot ng mas malaking pinsala. Nangako rin silang poprotektahan ang mga lokal na hayop. Ngunit ang malaking pader ay humaharang sa mga ruta ng migrasyon tulad ng Arabian Oryx, kaya nanganganib ang kanilang populasyon. Maging ang wildlife bridges ay problema rin dahil maraming hayop ang hindi tatawid sa hindi likas na bagay.
Ang mga ulat noong 2023 na layuning patunayan ang pagpapanatili ay nagpakita ng kabaligtaran. At ang The Line ay hindi lang ito ang babala. Ang Trogena, isang ski resort sa disyerto, ay gumagamit ng napakaraming tubig at kuryente kaya namamatay ang mga halaman sa paligid at ang konsumo nito ay katumbas ng sa milyon-milyong tahanan. Laging itinutulak ng Saudi Arabia ang mga eco-narrative para makuha ang papuri ng mundo. Ang greenwashing ay panandaliang estratehiya na may matagalang epekto, kaya nagiging pabigat ito sa lahat ng konektado. At naroon pa ang pinsala sa tao. Ayon sa maraming ulat, naging matindi ang epekto nito sa mga tao. Humigit kumulang 20,000 miyembro ng tribong Waitat ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan upang magbigay daan sa proyekto. Nang magprotesta ang mga residente, agad at marahas ang tugon. Pamamaril, mabibigat na sentensya, at ayon sa mga kritiko, may ulat ng parusang kamatayan. Mas malawak ang relokasyon ng Saudi Arabia kaysa sa mga kalapit bansa. 100,000 manggagawa rin ang dinala mula ibang bansa. May ulat na mahigit 21,000 manggagawa ang namatay sa mga pamunahing proyekto ng Saudi mula 2016 kahit hindi pa tiyak ang bilang. Pagsapit ng 2024 dumami ang ulat ng pang-aabuso. May mga issue rin sa paggawa sa ibang proyekto, ngunit hindi pa ito nangyari sa ganitong laki. Sabi ng mga opisyal na aksidente ang mga pagkamatay, pero may pagdududa ang mga grupong karapatang pantao. Paano naman ang issue sa pananalapi? Nagtagpo dito ang enggandeng pangarap at realidad. Mula pa simula, may problema na sa pera senyales na maaring maging imposible sa pinansyal ang The Line pagsapit ng 2024 ayon sa ulat. Tumaas ang gastos mula 500 bilyon hanggang 1.5 trilyong dolyar at 100 bilyong dolyar ang nagamit sa paglilipat ng lupa. Sa 2025, triple na ang gastos kumpara sa orihinal na plano at lumampas pa sa budget ng anumang kaparehong proyekto sa mundo. Naglaan ang pangunahing pondo ng bansa ng 45 bilyong dolyar sa mga unang kontrata, ngunit kulang pa rin ito. Umasa ang Saudi Arabia sa mataas na presyo ng langis para pondohan ang mga proyekto, ngunit bumaba ito kaya nabawasan ng halos 100 bilyong dolyar kada taon ng budget. Dahil sa pagtaas ng produksyon ng langis ng ibang bansa at pagbaba ng global demand, nauubos na ang pondo para sa The Line. May mga konstruksyon na nahinto, nadiwan ng malalaking hukay sa disyerto at umaatras ang malalaking kumpanya dahil duda silang matatapos ang proyekto. Ang problemang pinansyal na ito ay naging sanhi ng mas malaking krisis sa ekonomiya. Madalas gamitin ng Saudi Arabia ang malalaking proyekto para akitin ang internasyonal na mamumuhunan. Laging may susunod na malaking proyekto sa hinaharap na nag-aalis ng pondo mula sa NYOM. Dahil dito, halos imposible nang matapos ang proyekto. Tumaas ang hype ng 2021 pero malaki ang ibinagsak nito pagdating ng 2024 dahil sa mahigit 10 dambuhalang proyekto, mahigit 50 malalaking pagkaantala at bilyon-bilyong utang. Hindi na ito kayang panatilihin. Sinisikap ng Saudi Arabia na baguhin ang imahe at pagsamahin ang mga proyekto para maitago ang hamon. Nang nagbago ang merkado, natigil ang proyekto. Bawat pagbaba ng kita ay nagpuwersang itigil ang konstruksyon. Sa publiko, sinasabi ng mga opisyal na ayos ang lahat pero palihim nilang binawasan ng budget, tinanggal ang mga matataas na ehekutibo at pinaliit ang plano. Ang proyektong para sa milyon-milyong tao ay para na lang sa ilang daang libong residente. Inilipat na ngayon ang pagsisikap sa pagtatayo ng stadium para sa World Cup at nirebrand ang NEOM bilang industrial zone para manatili ang mga manggagawa sa site. Gumagamit ang mga opisyal ng malabong salita tulad ng strategic adjustments para pagtakpan ang katotohanan na bahagi ng mas malawak na pattern. Imbis na solusyonan ang mga problema, tahimik na nagbabawas ang bansa habang pinamumukhang may pag-unlad. Sa 2026 humina na ang yaman ng Saudi Arabia, mas matatag ang ekonomiya ng mga karatig bansa, ngunit naipit ang Saudi Arabia at umaasa na lang sa malalaking utang para matakpan ang magastos na pagkakamali. Walang nabubuhay na pangarap kapag ubos ang pondo. Nagkukumahog ang Saudi Arabia para mapanatili ang pamana kaya lumilipat sa bagong konsepto para lang may balitang mapag-usapan. Naging $1 trilyong na sa una ang NYOM at nabigo ang pangarap na makabagong lungsod. Ngunit sa 2024, hindi pa ito natapos at lalo pang lumala ang sitwasyon. Nakagugulat ang bilis ng pagbagsak. Napatunayan ang mga problema sa physics na natukoy ilang taon nang nakalipas. Pinatunayan ng mga elevator at train simulation na hindi posible ang 5 minutong lungsod.
Ang tuwid na disenyo ay nagpalaki ng gastos ng 40% at nagdulot ng matinding epekto ang hangin at init sa disyerto. Sa ngayon, nasuri na ang teknolohiya. Baluktot ang riles dahil sa init, di kayanin ng AI ang sandstorm at halos walang naidulot ang $10 bilyong na pananaliksik. Nagpasya silang magtayo na lang ng data center dahil mas mura at madali kaysa sa makabagong lungsod, kaya nagsimulang umatras ang NEOM. Tumaas din ang bilang ng mga nasawi noong 2025, ngunit nagpatuloy ang pagkamatay ng mga manggagawa at sumiklab ang malalaking welga dahil sa hindi nabayarang sahod. Nag-adjust ang Saudi Arabia pero unti-unting nawawala ang pangarap. Sa bawat pagbabago, lumiliit ang ambisyosong lungsod na nagiiwan ng hubad na istruktura sa disyerto. Iniwan ang mga tore, basag at maalikabok ang mid-rise na salamin na harapan. Hindi biglaan ang pagkabigo, taon itong hinubog ng sobrang ambisyosong mga schedule. Dahil sa kulang sa budget at lideratong hati ang atensyon, naging libingan ang proyekto nang lumipat ang atensyon. Bilyon-bilyon na ang utang ng Saudi Arabia, kaya nagmamadali silang mangutang sa ibang bansa at binabawasan ang lokal na subsidya para punan ang kakulangan. Abot sa $5 bilyong kada taon ang gasto sa paglilinis ng salamin mula sa buhangin, pagpapatakbo ng computer, pagkuha ng espesyal na cleaning crew, at tuloy-tuloy na pagkukumpuni ng mga circuit na barado ng alikabok. Malaki ang nalulugi ng bansa para mapanatili ito at patuloy ang pagkalugi nang biglang mawala ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Nangako ang The Line na lilipat ng mga tao sa 2025 sa mga magarang apartment at transportasyong walang carbon emissions. Pero makalipas ang isang taon, huminto ito. Iniwan ng Saudi Arabia na may bilyon-bilyong utang at nadungisang reputasyon. Nawala ang berdeng pangarap, naging bakanteng lote na lang kung saan dapat may patayong harden. Ngayon, tawag na lang nila ay green centers ang natira para di mapahiya, may solar farm pa sa gilid para kunyari may tagumpay sa kalikasan. Ngunit ang The Line ay may mabigat na aral, hindi lang matapang nga ideya kundi kadena ng pagdidepende. Magtayo ng napaka-advanced na lungsod na hindi na kaya sabayan ng mga materyales at manggagawa. Ipinapakita nitong kahit matapang ang pangarap, nabibigo pa rin kapag hindi magtugma ang mga bahagi kahit malaki ang budget. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mo pa ng ganito, paki-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit at magkita tayo muli sa susunod dito sa MapHack.